Ngayon araw nga ang unang vlog ko. Kaya sana suportahan nyo ako. Hindi ko pa nga alam ang i-intro ko. Ang mahalaga nagsisimula na. Ipapakita ko nga pala kung paano i-IE si mama. At paano linisin ng bedsore nito. Ito nga ang mga kailangan. Tubig galing Pasig River. Cotton. Gloves. Lube. Plastic. Prontosan. Prontosan? Baka naman kamahal na. Emulubi na. Gasa. At ang panghuli ay sabon. Unang-una, sinuot ko na ang gloves para iwas bakterya. Pagkatapos nun, nilagyan ko na ng lubang aking daliri para pag pinasok sa maiwasan ng pagsusugat o pagdurugo. Sa hindi nakakaalam, ang IE ay paglilinis ng pupo. Tuwing 3 araw o 2 araw, kailangan i-IE si mama. Niikot ko nga lang ang daliri ko sa loob. Pagkatapos nun, pag okay na, pwede mo nang kunin saka ilagay sa plastic. Kasama na din yung gloves. Pagkatapos nun, magsusuot ulit ng bagong glove. Maglalagay ng lube ulit sa daliri, tapos ipapasok ulit sa loob. Madali lang naman, ulit-ulit, kaya lang kailangan mo mag-ingat baka kumalat yung pupo. Ang mahirap lang dito pag malambot yung pupo, kusang lumalabas. Delikado yun, bukod sa mabaho, may sugat siya sa likod, pwedeng lumala ang sugat dahil sa bakterya. Nangyari na nga yun kay mama. Ang ginawa ko, dinakot ko agad yung pupo, tapos ang hirap siyang linisin talaga. Yung bedsheet kailangan palitan, kailangan ilipat mo muna sa wheelchair. Kailangan mong bilisan ng paglilinis. Maraming hindi nakakaalam na bedridden si mama, 2nd year pa lang ako. Gawa ng aksidente, bangga yung sinasakyan at tinamaan ang spinal cord. C1, C3, C5. Hindi lang 50-50 ang kalagayan ni mama, muntik na talaga siyang mamatay. Kumbaga sa percentage, 1% na lang yung natitira. Pero kahit na 1% na lang ang natitira, sinubukan pa rin. Buti na lang talaga naging successful ang operasyon. Nung panahon na yun, grabe nga ang pagkapayat ni mama at pagka-stress. Ikaw ba naman na dating naglalakad, bigla ang humihika na lang. Pagkatapos nun, pabalik-balik nga pala siya sa hospital. Hindi lang isang beses na naging 50-50 si mama, maraming beses. Sa nagsasabi na hindi mo kailangan ng pera para mabuhay, nagkakamali ka. Kasi kung ikaw yung nasa kalagayan namin, panigurado kung wala kang pera, patay ka na. Pagkatapos nga i-IE, lilinisin naman ng puwet. Kailangan mo ng cotton, isawsaw sa tubig tapos ipunas sa sabon. Ayaw pala ni mama ng tissue lang. Gusto niya talagang malinis na malinis. Pagkatapos sabunan, syempre, babanlawan mo. Gamit ang cotton. Tubig. Kaya naman nabaon kami sa utang. Kung hindi ka uutang, buhay ang kapalit. Yung mga oras na yun, hindi ko nga pala alam kung anong gagawin ko, kung mag-aaral pa o hindi. Dahil matigas ang ulo ko, pinilit ko pa rin talagang mag-aral. Ngayon naman, lilinisin ang bedsore ni mama. Unang-una, alisin ang gasa sa loob ng sugat ni mama. Pagkatapos nun, kumuha ng gasa tapos lagyan ng prontosan. Saka linisin ang bedsore ni mama o sugat. Two to 3 times a day nga pala nililinis ang sugat ni mama. Pagkatapos linisin, yung gasa bubuhusan ng prontosan. Literal dapat basang-basa tapos ilalagay sa loob ng sugat ni mama. Iwan na yan sa loob ng bedsore. Aalisin ulit kapag lilinisin yung sugat o maliligo si mama. Yung kalahating katawan pala ni mama ngayon, wala siyang nararamdaman. Pero nag-i-improve siya, hindi tulad ng dati. Hanggang sa susunod na video, bye-bye!